Hi guys! Welcome back mga kaigat sa aking vlog. Today is a Monday. Ang kahapon, hindi na naman ako nag-vlog ng mini van tour kasi ano ba ginawa ko kahapon? Natulog lang guys, tsaka nanood ng movies. Pasensya po. Pero one of these days, gagawin ko na talaga yan. So ngayon, it's 9:17 and nagutom ako guys. Kasi ang aga namin nag-breakfast, 6 o'clock or 6:30. Nag-breakfast na kami ni Daddy and Kian. Kasi nga whole day si Kian today. So pinabaunan namin siya ng may sobrang ulam kami kagabi na adobo na baboy. And then isang luncheon meat. Yung tirang luncheon meat namin kaninang umaga. And then nagbaon siya ng dalawang so, apat na slices ng ganitong bread. Nilagyan ko ng goya. And then, water. And then, pinabaunan din namin siya ng 50 pesos, guys. Kasi, siya na lang yung uuwi mamayang hapon. Pupuntahan din kasi siya ni na Clark and Sean. Yan yung mga kaibigan niya, guys. Parang katulad talaga siya ng anak kong eldest. Na tatlo din silang mag-best friends doon sa Saints ko, guys. Ito naman, tatlo din sila. O, diba? Tapos, the same school din sila ng high school. Kain tayo, guys. Pinalaman ko na lang yung sobrang dalawang luncheon meat sa baba. May isa pang natirang baboy doon. Adobo. Hindi ko na kinain. Kadadi na yun. And then, may work ako today. And then, ano tawag yun? Hindi naman busy. Buti na lang. Kasi, dalawa lang yung advisors ko today. Ng tatlo. Yung isa, mamayang 12:15 pa. Kain tayo, guys. Hindi pala kami nagsimba kahapon because tinamad na talaga si Daddy kahapon. Ang init din kasi, guys. So, next week na lang. So, this week na lang. And then, ang sakit ng ulo ko kaninang umaga. Kasi hindi ko namalayan. Tumawag pala si Kuya sa akin kaninang madaling araw. Nagpunta pala sila dito ni Papay. Because, yung internet nila nawala. May work si Kuya. So, dali-dali sila nagmotor dito. Hindi namin napabuksan guys yung screen door. Kasi nga tulog na tulog ako and yung cellphone ko napailalim ko siya sa unan ko. So hindi ko talaga maririnig yung mga niya, yung ringtone niya ba. Doon ko lang namalaya nung para akong naalimungawan guys ba. Nung narinig ko na yung motor ni Kuya na mukhang paalis na sila. Kasi siguro mga 1 hour din yata sila dito. 30 minutes silang naka dito sa baba. So, nung narinig ko yung motor ni Kuya, dun lang ako nagising. Kaagad ako nag-open ng cellphone ko. Dun ko nakita ang daming missed calls. Kaya to Kuya, sorry talaga na hindi ka namin napagbigyan. Hindi namin napagbuksan. Kasi hindi namin akalain na pupunta ka. Pero sabi ni Kuya, dapat daw pag weekends, we will not lock the screen door. Kasi wala silang key. Ang key lang nila is sa main door. Pero sa screen door, wala. Wala naman yung key eh. Nalalak kasi yun sa loob. So, yes, anak. Gagawin namin yan. Starting this weekend, di na namin ilalak yung screen door. Yun lang, main door lang ang ilalak namin. Kasi, pag may emergencies, and ganyan, wala silang ISP, kailangan ni Kuya ng mag-work. Kasi ang duty niya is from 9 to 6 in the morning. 9 sa gabi hanggang 6 o'clock. Yung oras na yun kanina, around 2 o'clock pa yata yun nung andito sila. So, kawawa naman talaga yung anak ko. Babalik-balik siya dito. But anyway, I'll make sure. Sinabihan ko na rin si Daddy na wag naming ilock yung screen door on a weekend shift ni Kuya. Kasi para madali na lang sila makapasok if ever masira na naman tong PLDT. Ano man, Daddy? Tapos, sumawag yung ate ko, guys, kasi galit na galit siya. Umiiyak talaga siya, guys. Naawa talaga ako doon. Kasi nangyari, guys,
itong mami ko na nasa kanyang poder, gusto nang umalis, gusto na magpunta sa home for the aged. Alam naman natin guys na ang mahal ng bayad ng home for the aged. Kulang-kulang siguro 20,000 ang buwan. Ewan ko ba talaga dito sa mama ko guys. Uy, she's 85 years old and ang tigas na talaga ng ulo. Saan ka ba makikita? May sariling room siya kina ate. May helper sila na tumitingin sa kanya. Tapos libre pa siya pagkain, tubig, kuryente. 'Di ba? Wala pa siyang uupahan. Tapos ngayon maghanap talaga siya ng sakit ng ulo at gusto niya talagang magbumukod at pumunta dun sa home for the aged. Kasi sinabihan ko si ate, let her be. Palayain mo na lang si mami. Kung mamamatay man siya doon, simba ko lang, wala na tayo doon. Igo na lang tayo mo attend. Pero wala na tayong magagawa kasi yun talaga yung gusto niya. And meron din kasi siyang pamangkin guys na ito talaga yung sumusulsul din sa kanya ba. And alam ko din si mami, ang hirap kasi ng mami ko guys is hindi niya na-appreciate yung mga tulong na ginagawa ng ate ko sa kanya. Para sa kanya, kulang pa rin. Para sa kanya, hindi pa rin siya masaya. Yung mga ganong feeling. So ngayon sabi ko kay ate, hayaan mo na si mami, let her be. Kung gusto niyang umalis, paalisin mo na. Basta ang importante, ginawa natin ang lahat, ginawa mo ang lahat ate, ng iyong makakaya to serve her. Pero at the end of the day, it's still gonna be her call. Kasi matanda na siya alam na niya kung ano yung tama at mali. So, yun, nasaktan lang din ako guys, naawa din ako sa ate ko of course, kasi alam ko yung mga hirap na pinagdaanan niya ba. Sabi ng anak niya, kapag umalis daw si mami, hindi na nila pababalikin. Hindi na niya tatanggapin kung babalik si mami sa kanila. Which I can understand as well. Sabi ko nga, wala na. Kasi binigyan na siya ng pagkakataon guys na mabuhay ng matiwasal. Siya talaga yung ayaw. Ang dami niyang cheche bureche. So, might as well let her go. Kasi pag the more mo kasi siyang ikikip dyan sa bahay ngayon, the more siya magre-resist. I guess may mga ganyan tao talaga guys na hindi nakikita yung value mo. Hindi talaga nakikita hanggat wala ka na. So tapusin ko lang muna to guys ha, and I'll be right back. Guys, time check. It's 11:22 and I just finished vlogging sa baba nung ako guys, nag-minivan tour na talaga ako guys. So, maliit lang yung clip or konti lang yung clip na yon. Wala pang 7 minutes yun guys. Natapos na kaagad kasi ayaw ko rin yung masobang mahaba guys. Basta yun lang good guys. Nakita nyo lang yung loob. Ano yung mga pinamili namin. Bago to na like for the entire 1 year. Kasi nga nag 1 year si Jaggy a couple of days ago. To be exact, June 8. 2 days ago pala yun. And as promised, hindi ko na lang siya isasali dito sa vlog na to guys kasi hahaba na naman yon. Gusto ko i-separate na lang talaga siya guys para at least pangdagdag din sa aking mga videos. So sana is mapanood nyo yun guys and sana is magustuhan nyo rin. And sana mapulutan nyo yun ng lesson kung gusto nyo rin, kung sino lang ba yung mga interesado na bumili ng minivan nowadays. So, para sa akin talaga guys, practical yung minivans nowadays kasi nga, aside from mura lang siya guys, it's less than 500,000 yung pinakamahal na talaga siguro sa ganyan. Less than 500,000 pa rin guys. And maganda na talaga. Yung customized na talaga, magaganda na yung mga rims, magaganda na yung mga tires, and sa loob, fully furnished na yun, talaga fully na accessorized and all. Yun yung less than 500. Pero yung sa amin, mura lang talaga siya guys. Like, we got it less than 200,000 lang. Although, nagdagdag kami ng mga accessories nga, pero paunti-unti lang. And meron na rin kami mga inaayos na mga parts niya, kasi nga, as we all know, second hand lang naman kasi yun guys. Hindi naman yun brand new. And besides, wala naman talagang brand new na minivans na Suzuki na mga ganyan, di ba? So, yun lang. Pina-enhance lang yun ng mga
nagmamayari ng mga shops, tapos binibenta nila ng mahal. Pero they cannot go beyond 500,000 guys, kasi I'm pretty sure wala nang bibili niyan. Bibili na lang sila ng kotse, di ba? Or SUV. Kung ganun din lamang at second hand lang din, di ba? So, pero for practicality wise, kung may budget ka naman na mga ganyan, why not, di ba? At least mura lang yung ano yan, yung maintenance niya ng isang minivan is mura lang guys compared sa kotse or sa SUV talaga. But of course, I'm not closing my doors on the possibility that who knows, in the future I might change cars and we might go for a car na naman talaga, yung siguro Toyota, yung mga ganon. We'll never know guys, only God knows, and only tadhana lang talaga yung may alam kung ano ba yung susunod namin na sasakyan. But I'm glad and I'm really happy guys na umabot talaga kami sa puntong ito na meron na kami sasakyan. Kasi nga sayang yung gate namin, sayang yung garahe namin, wala namang sasakyan na kapark, diba? Aside from that guys, it's really a necessity. Kasi nga, like ngayon, ting-ulan na, diba? So, mahirap kumuha ng sasakyan si Kian, kung sasakay man lang siya ng tricycle papunta, especially papunta sa school. Mahirap talaga guys na walang maghahatid sa kanya. So it's really an advantage to have your own transportation, kasi nga you own your own time, wala kang ibang tao dyan na katabi, yung mga ganong bagay. Those are the things that would really matter to us, our privacy, and at the same time, our comfort. So, yun na, kanina, naihatid talaga si Kian on time. Like, ang aga pa niya dumating kasi andun ready and available yung aming Jaggy. Unlike kung magkukommute siya sa umaga, hindi natin alam, baka maghintay pa siya doon ng matagal sa labas. Kasi, pag mga tricycles, guys, kailangan nilang punuin yan bago sila gugora, diba? Kasi, magiging waste of their, biyahe, kung kulang-kulang naman yung mga pasahero nila, yung mga things ganyan. So, mas marami pa rin talagang advantages kesa disadvantages na magkaroon ng isang sasakyan, guys, para sa akin. Kasi, at the end of the day, kung may mga emergencies ka, kailangan mo talagang gumora ka agad, madali na lang para sa'yo. And besides, yung sasakyan na yan, guys, mind you, nakaabot na yan ng Dumaguete. Nakaabot na yan ng Sumilon. Ang layo-layo na nang naabot ng sasakyan na yan, guys. Oh my God. So, I'm just really happy and glad na na-acquire namin siya just in time na kinailangan namin talaga ng sasakyan, guys. Okay? So, bababa ako, guys. Kakain ako ng lunch kasi bumili si Daddy ng lunch namin, food. Marami pa namang rice, and then I'll be right back. Guys, done eating. Hindi na ako nag-vlog because ang lakas ng music ni Daddy, pa-music ni Daddy sa baba. And, pakita ko sa inyo guys yung panahon. Tingnan nyo. Grabe oh, kita nyo ba? Makulimlim. Grabe ang dagong guys oh. Teka ha. Ano ko? Ayan oh. Tingnan nyo guys. Naku, uulan ito mamaya. Tapos si Kian, andun pa naman sa school. Tapos hindi pa siya magpapasundo. Ay nako, buti na lang pinadalan ko siya ng payong. Kasi nga guys, sasama siya sa kanyang dalawang friends. Kakain daw sila sa front lang ng Saints ko, and then sabay na silang umuwi. Anyway, may pera naman yung si Kian, may payong, may pagkain naman yon. So, ang sa akin lang talaga guys, hindi pa talaga ako sanay na yung anak ko ba, is siya na lang yung, bumabiyahe, pauwi dito sa bahay. Kasi nga, ever since he was a child, sheltered talaga namin yung si Kian guys. And it so happened din kasi na yung school niya dati dito is walking distance lang talaga, like dito. Lalakad ka lang dyan. Tingnan nyo ha. Ano na ba yung kamay ko? Dyan lang sa may, ganyan, sa iskina niyan guys. Dyan lang, sa likod niyan. School na kaagad ni Kian. So yun. Tapos ngayon,
As in, sasakay talaga siya ng tricycle in order to reach the school. So, napakalaking adjustment talaga guys sa kanya at sa amin. But I'm sure Kian is excited. Alam ko, excited siya na, ano ba yon, yung bago na yung environment niya. He can, ride on his own. Pero yun nga lang, hindi pa rin maiiwasan as a parent na mag-alala talaga tayo guys, di ba? Sa security and safety ng ating mga anak. Kasi nga minor pa yung anak ko guys, he's just 12 years old. Unlike ditong mga giants na anak ko, ang lalaki na 31 and 27, di ba? So unlike sa 12 years old. So ayan, I think that's it lang muna guys, tong vlog ko for today kasi mahaba na naman to guys. I-edit ko pa yung aking uploaded ko na pala yung minivan tour, pero premiere ko siya guys tomorrow, alas 12 ng madaling araw. So sana is mapanood ninyo guys yung aking vlog na yun guys, exclusively para sa inyo yung minivan tour namin ng aming sasakyan. I'll see you guys again. Ingat kayo always guys. God bless us. Enjoy the rest of the day. Bye-bye.